nag-handle ako ng mga sakit sa tiyan, You're my bituka. kind of doctor kasi na po aking mga kaalaman. Anyway. Tapos, recently kakatapos ko lang ng obesity medicine tsaka bariatric endoscopy sa BMI Medical Center sa Taiwan last year. So, yun, pinag-aralan ko yung pag-handle naman ng obesity at pag-manage ng weight loss, no? Through bariatric endoscopy, yun yung field na ginagamit yung endoscopy, like pag-insert ng intragastric balloons or sleeve gastroplasty, yung pagtahi sa loob ng stomach para mag-induce ng weight loss. Okay. And now, diretso na po tayo sa mga katanungan kasi talagang ang inyong pong specialization ay may kinalaman sa issue na kinakaharap po ng ating mga kababayan, ang obesity. Kailan po ba masasabing ang isang tao ay obese? So, yung ginagamit natin usually ang body mass index or BMI. So, yun yung ratio ng weight to height, no? So, pag-compute yun, weight in kilograms divided by height in meters square. So, sa Asia Pacific region, ang classification natin, pag more than 25 yung BMI, obese na po ang tao. Okay. So try natin unti-unti po ito. Kung halimbawa po, sa pag-compute po, yung inyong weight in kilograms, kung halimbawa po, ikaw ay, kasi sa pounds kasi, kung kilograms yan, times 2.2 para ma-convert sa pounds. So in kilograms, halimbawa kung ikaw ay 65 kilograms, divided by height in meters square. May mga calculator naman sa internet. So, may mga calculator naman tayo. I-search na lang. Pero hindi, kailangan natin makita makuha yung formula. Yung formula niya, di ko, para tayo sa bahay, may calculator nga, may makompute nga naman natin. Hindi ba? Yun ang doon natin mag-gauge kung obese ka. Kapag ikaw ay lagpas na ng, nasa higit pa sa 25 kilograms per meter squared. Ang isa pang parang paraan is pag yung waist circumference natin, pag sa lalaki, pag more than 40 inches na, pag sa babae, more than 35 inches. Yun na. Pwede nang masabing obese. Malalaman din po roon. At ang obesity po, ano po ba talaga ang nagiging sanhi nito? So maraming sanhi ito. Isa itong complex disease, no? It is. So, syempre, ang common dyan yung imbalance ng food intake natin tsaka expenditure ng energy. So, pag mali yung kinakain natin, mga high calorie, high carb, high fat, talagang tataas ang ating timbang. Tapos hindi naman nababurn. Yes, oo. Tapos, syempre, pag hindi tayo nag-exercise, hindi tayo gumagalaw, nakahiga lang tayo, nakaupo lang tayo buong araw, magigain din tayo ng weight kasi hindi natin ma-burn yung calories. Ang obesity rin ba, ang pagiging obese din po ba hereditary or genetic? Yes. Pwede rin. May mga obesity genes na natuklasan na pwedeng mapasa from the parent to kids. Yes. It does not skip a generation. Talagang direct pasa po ito, no? Yung iba po, yes. Hindi naman sa lahat, no, na 100%. Kasi halimbawa, may magkakapatid, pero iba payat, o slim sila, pero iba not that slim, hindi po ba? So, nag-ano rin. Pero pwedeng maipasa. Pwedeng pasa, yes. May contribution po ba ang, how about stress sa pagtaas ng timbang o yung labis na pagkataba? Yes, oo. So, syempre, pag stress tayo, may tinatawag tayong stress eating. Totoo po yun, ano? Oo. So, umari, kakatapos lang ng board exam. Gusto natin mag-enjoy or kung stress tayo, talagang dami natin kinakain para ma-feel good tayo. Or habang ikay nag-aaral, di ba? Talaga minsan, dapat meron kang kinakain, yun eh. Ano po ba yung kadalasan nagiging epekto ng obesity sa isang tao? Halimbawa po kung isa-isahin po natin sa kanyang kalusugan, sa kanyang psychological na make-up or well-being. So, ang obesity, by definition ng WHO, no, excessive accumulation of fat sa katawan na nagdudulot ng health risk. So, ang mga health risk na yun ay yung mga diabetes, hypertension, fatty liver, sleep apnea, no? Sa babae pwedeng PCOS. So maraming pwedeng idulot na masamang epekto sa ating katawan. Kaya yun yung kaya natin
sineselebrate to, itong World Obesity Day, para magbigay kaalaman sa ating publiko na bantayan ang kanilang timbang kasi may mga health risks itong kasama. Itong ating World Obesity Day, yung ating theme, di ba? Mayroong N, dot, dot, dot. Ano pong ating ina-address dito? Ano pong ating advocacy rito? Ang pinakamabisa talaga is tamang pagkain, no? Kasi yun talaga yung driving factor. Kasi araw-araw tayo kumakain at least 3 times a day. So pag mali yung kinakain, mag-a-adapt talaga yun. So dapat tama ang ating kinakain, low carb, more on fiber, tsaka protein. May mga infographic naman sa internet, yung Pinggang Pinoy. Meron din yung Harvard plate, no? Pwede nyong tingnan para may makita nyo kung yung proportions ng food. Tapos syempre, iwas tayo sa mga high-fat food, mga fast food, no? Yan, binabanggit tayo. Pwede nating iwasan. Wag tayo mag-fast food every day, no? Masama talaga sa kalusugan niya. Yes, kasi it's high in fat, sat fat, at saka it's fried in lard, di ba, sinasabi nila. Pero ano mga kadalasang ginagawang alternative po ba sa diet? Ano po ang maaari natin gawin po? Kung kailangan i-tweak natin o i-adjust natin yung diet natin. When you say diet, ito yung eating habit natin. Ano po? Ano po ang maaari natin gawin para po makatulong sa pagbawas? So may mga diet strategies, no? I think yung mga popular, yung intermittent fasting. So would you advise na lahat ay mag-ganyan, mag-IF? Yung mga sa kaya, hindi naman sa lahat. Oo, no? Kasi depende rin sa tao. As long as kaya nila, kasi marami rin akong nakitang pasyente, pumapayat naman talaga sa intermittent fasting. Yun yung 2 times a day lang kumain, no? Sa 8-hour window. Sa pagkain po, ano pong kailangan iwasan? Again, ano pong pwede natin maging alternatibo? Halimbawa po, in lieu of bread or rice, although kailangan natin yan, di ba? It's for our brain, di ba? Yung carbohydrates. Pero ano po kaya pwede natin gawin? Or pagbabawas po ba ng kinakain? Maaari po bang ganun? Rationing? Mabisa talaga yung calorie counting. Yung alam mo mismo yung pinapasok mo sa katawan. So, syempre, pag akala mo okay yung kinakain mo, yung pala high calorie. So, talagang prone to obesity ka. Bilangin yung calorie. But not na ma-stress ka naman sa pagbibilang ng calorie. Ano po? Pwede ka naman mag-consult ng dietitian or nutritionist, no? Para tulungan ka. Opo. Ang mga pasyente niyo po, ano po usually ang kanilang idinudulog sa inyo? Ang kanilang mga nagiging problema? Sa akin kasi, sa obesity medicine, no, nagdi-deal na ako ng mga patients na nag-try na ng diet and exercise. Opo. Pero wala pa rin, no? So, plus yung mga pasyente na yun, usually obese class 2 na, yung mas malaki talaga yung timbang. So, ang next step na doon is yung mga gamot na. Gamot na pampapayat. Opo. Surgery. Surgery sa talagang morbidly obese, tsaka may mga komplikasyon na sa diabetes. Huwag na naman sana din natin, I'm sure ina-advise mo, huwag na natin paabutin para sa ganun, ano, kung kayang-kaya. Kasi may control po tayo sa ating katawan, hindi po ba? Tayo rin po yung magdidikta kung anong gusto yung kalagyan o kahinat na ng ating katawan. Ano po? Yes. Ano po bang maaaring gawin ng isang obese kung halimbawa, ito na, nararamdaman niya na siya ay may mga warning, di ba? May signals na binibigay ang katawan. So, diretso na po ba sa isang katulad niyo po, na eksperto po? Pwede naman po. So usually, mararamdaman nila sa pag mga 20s, 30s, 40s, yun, yung edad na 40 years old, mabagal na, sluggish na sila, no? Hindi na yung mabilis lumakad. Tapos konting lakad lang, napapagod, sumasakit yung tuhod. Tapos sa lalaki, common ang sleep apnea, no? So, lakas humilik. Tapos pagdating sa araw, naantok sila kasi kulang sila ng oxygen during sa gabi. Opo. Yung masandal lang, tapos biglang inaantok. Tapos, syempre, sa mga general check-up, makikita mo naman yan, magkukonsulta sa'yo kasi mataas na yung mga sugar, cholesterol. So, yun na yung mga warning signs na wake-up call na papayat ka na. And obesity can strike at any age, hindi po ba, Dok? Yes. Opo, Dahil na rin sa obesity gene, no? May mga, childhood obesity na. Opo. Maraming salamat po.
Doc, sa inyong oras at marami tayong natutuhan. Kulang pang ating session ngayon, yung consultation ngayon. Sana po magbalik po kayo kasi marami po pong kailangan pag-usapan tungkol sa obesity, sa general well-being po ng mga kababayang Pilipino natin. Ano po? Opo, maraming salamat po, Doc. At maraming salamat din po sa mga nakikinig kasi talaga sa Radyo Agila kasi nasa radyo. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!